Yun na nga, nakalimutan ni on yung mic. Kaya ito, nagdadabig na naman. Ito kasi, hindi marunong sa camera niyang binili. Kaya, nangangapa. Matagal ako guys na hindi nakapag-vlog. Sobrang tagal, 1 buwan na ata mahigit. Yung clip na yan, yan yung kinabukasan nung in-unbox ko yung nabili ko na 250D camera, Canon. Ayun yun. Ayan yun. Kaso nga lang, yun nga, na-busy. Nakatutok kami sa isang channel namin, tas na-busy sa mga kung ano-anong kabisi-bisihan. Kaya ito, ngayon na lang uli nakapag-vlog. Itong clip na to, matagal na yan. Tas duduktungan ko ng kinlip ko nung isang araw lang. Mag-start na siguro ulit mag-vlog. Basically, yung video na to, itong video na pinapanood nyo, papakita lang natin yung mga sample clip gamit yung 250D Canon camera. Yun lang. Ganun lang. Kaya, yung mga nag-i-interest sa 250D Canon, yan, panoorin nyo to kung matatypan nyo kung ano yung itsura niya sa outdoor. Kung anong gano'ng kalinaw. I-open ko din pala yung mic. Katulad nito. Ayan. Naka-open lang yung mic niya para makita nyo rin. Para kayo nasa, ano lang din. Para lang kayo nasa bundok, diba? Naririnig nyo yung tunog ng hangin. Yun nga pala, yung pumunta ko dito, nag-bike lang ako. Kita nyo yung bike kanina? Yun. Binike ko lang to. Sipin nyo, binike ko bundok. Gano'n kaya ito pala sa amin. Yan. Mamaya, papakita ko. Bibigyan ko kayo ng hint kung gaano to kalayo sa amin. Malapit lang eh. Walking distance. Kaya nga nag-bike ako eh. Yan. Sige, iwan ko na muna kayo. Panoorin nyo na yung mga environments. Pakinggan nyo rin yung mga simoy ng hangin. Yan. Sige. Sasalita lang ulit ako mamaya pagka may kailangan akong sabihin. Sige siya nga pala. Ayun pala, nakita mo yun, yung mga maliliit na tao na yun sa tuktok ng bundok. Yan yung mga tao dito, mga nakatira dito. May mga bahay-bahay sila dyan sa gilid-gilid. Pero bundok to, napakataas na bundok nito. Tapos yan pala, yung mga yan, yung bundok na yan, tinatamnan nila yan ng palay. Pati yung ibang mga part dyan ng bundok, tinatamnan nila yan ng palay. Yan, kaya hirap maging magsasaka. Dito pala guys, sa itong part na to, ipapakita ko kung gaano lang yung sagad ng stock lens pag sinum. Yan, sagad na. Yan na, sagad na yun. Check ko sana kung may butas yung bubong. Kaso nga lang, wala eh. Hanggang dyan lang eh. Kaya hindi ko nakita kung may butas. Tatapala pa sana ng bull kasi eh. Ito pala guys, pababa na ako nito. Nakita ko lang si tatay doon nagagapas. Binidyo ko lang. Tapos, ang ganda lang din kasi green. Pagka green kasi, so relaxing. Kaya, binidyo ko na din. Ito pala yung daan pababa. Ito pala guys, itong clip na to, nung isang araw lang to. Yung napanood nyo kaninang nasa bundok ako, nung isang buwan pa yun. Yan. Ang ganda ng pinagdikit ko yung isang buwan ng pagitan, di ba? Tapos, kung nasa bundok ako noon, nakikita niyo yung bundok sa paligid na yan. Yan. Kaduktong niya yan. Magkakaduktong lang yan. Kaso nga lang, dun pa yun sa akin, banda. Baka gawi-gawi pa dun. Ito pala sa clip na to, mag-alala, ganda lang tignan. Kasi, yung kalabaw, galing dun sa ilog eh. Pinaliguan ata nila. Tapos, sumakay sila sa kalabaw nila. Ayan kasi, dito kasi sa probinsya namin, yan, ginagamit sa bukid yan eh, kalabaw.
Oh, parang sarap sumakay, no? Parang, ano eh, parang nakaka-enjoy yung ginagawa nila eh. Magkano kaya yung kalabaw, no? Siguro, ang mahal nun. Dati kasi piso lang yun eh. Yung kalabaw. Ay, dos ata. Ay, hindi piso. Kasi yung dos yung ano eh, buko eh. Nakapagtaka nga eh. Bakit mas mahal yung buko kaysa sa kalabaw? Ayun yung pinag-iisipan ko nun pa, nung bata ako. Siya nga pala, may mga hindi makarelate. Sorry, 90s only. Siya nga pala guys, yung tubig na to, galing to sa bundok. Oh, yun ang alam ko, sa bundok eh. Etong tulay pala na to, siguro 5 minutes lang magmula sa amin. Kaya delikado din sa amin pagka pagka nagkamalakas na na bagyo eh, yung mga katulad ng Ulysses. Naku po, panigurado magiging dagat to eh. Kaya nakakatakot talaga pag sa tabi ka ng ilog na ganito. Doon pa sa amin eh, doon, gabi-gabi pa doon, mga 5 minutes pa. Nga pala guys, magmula dito sa tulay na to, hanggang doon sa paanan ng bundok na pinagbikan ko. Siguro mga 20 to 30 minutes o baka 40 minutes pa. Malayo eh, hanggang dun sa paanan pa lang niya eh. Tapos magmula dun sa paanan paakyat, ano ata yun, kaya ata ng parang nasa 40 minutes yun. Oo, 40 minutes mahigit. Ako kasi 1 hour plus eh, mahigit eh, kasi kung pupunta ka doon sa pinuntahan ko, malayo yun. Nagdalawang oras pa ata ako kasi hinto ako ng hinto. Kasi yung bike ko kasi yun, mabigat. Palagay ko, mali yung doon gawa. Saka yung gulong. Palagay ko nung umakyat ako, yung gulong, flat. Tapos sumaybagay pa na yung bakal, mabigat. Palagay ko ganun yun eh. Kaya hirap na hirap ako umahon, nakailang baba ako. Tapos ito pala guys, itong clip na to, malayo to dun sa tulay. Papakita ko sana yung mga palay na yung kasalukuyang mag-aani. Kaso nga lang, kasalukuyan palang nagtatanim ngayon. Kaya yung ibang part dyan, may tanim na. Yung iba, wala. Ito pala guys na, paisip ako dito sa baka na to eh. Paano kaya ito nagkakasya sa cubes? Yung Nerf cubes. Ang hirap isipin. Stop it. Get some help. Sa ating last clip ay para sa ating mga dakilang magsasaka. Yan, kasalukuyan silang nagtatanim ngayon ng palay para meron tayong makain. Yan. Sige guys, salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang sa akin, mag-subscribe ka na. Kung ayaw mo, edi wag.